Welcome sa National Healthcare Shield. Ito ay healthcare program for government agencies. I am Roberto Prudente, Certified Associate Financial Planner. Ano po bang aming value proposition? Ang Kaiser International Health Group is a top-tier HMO or health maintenance organization that offers high-quality, comprehensive short-term healthcare solutions to a diverse range of clients, including large government groups. It is also the only provider of long-term healthcare solutions. Ang Kaiser National Healthcare Shield naman po is designed to cater to the needs of government employees and designed to provide benefits even for high-risk cases including pregnant women, senior citizens, and persons with disabilities. Ang ating Kaiser National Healthcare Shield provides a 5-point healthcare program with outpatient benefits, outpatient benefits, inpatient benefits, emergency care benefit, annual physical exam, and dental benefit. And hindi lang po yon, meron din po tayong kasamang financial care benefit para sa principal member natin in the event of death and dismemberment. Ay kilala naman po ba natin ang Kaiser? Ang Kaiser International Health Group is a top HMO and we offer quality healthcare to a diverse range of clients. We've been around since 2004 and in the same year na-certify kami ng Department of Health para mag-operate as an HMO. Ngayon po, mga 10 years ago po, nilipat ang regulation ng HMO sa Insurance Commission. Nagbabago po yung license number namin every few years at ang current license number namin ay HMO 2023-08-R. Ang aming leadership, President and Medical Director ay si Dr. Lea Uyolo. Siya po ay outstanding alumni ng University of Santo Tomas at siya yung current na presidente rin ng Philippine HMO Association. Ito po ay self-regulating body ng mga HMO companies para ma-improve ang service sa industry. Napakalaki po ng network ng ating Kaiser, no? Nationwide, meron po tayong 12,000 accredited doctors and growing, 2,000 plus accredited hospitals and clinics and growing, 800 accredited dentists and growing, at meron po tayong 9 Kaiser Medical Centers. Ito po ay mga diagnostic centers, no? Ito po yung mga complete laboratory, very modern, saka spacious. Ito po mag-open po yan in the future ng mga additional branches, mainly sa mga malls. Ngayon po, sa data privacy law, ang mga service provider sa HMO, saka life insurance, ay pinagbabawalan na sabihin ang pangalan ng mga clients. Kasama po yan sa data privacy law natin. Kaya po maaari kaming parusahan kung kami ang magsasabi kung sino ang aming mga clients. Pero hindi naman po pinagbabawal pag yung clients naman namin proud na sabihin na Kaiser ang HMO provider. So halimbawa po ang Supreme Court, no? Ang Supreme Court nag-procure ng comprehensive healthcare plan para sa buong judiciary, no? So about 35,000 na employees ng Supreme Court, ikinuha po ng Supreme Court ng HMO plan mula sa Kaiser. At ito po ay hindi namin nilagay sa website namin, pero ang Supreme Court nilagay sa kanilang website yung announcement na ito. Ito pong National Healthcare Shield. Nagsimula lang po itong May, no? Pero nung early June, nag-announce po agad ng Cagayan State University na kumuha sila ng National Healthcare Shield at ito po yung nilagay nila sa kanilang Facebook page, no? A week later po, nung June 9, si Mayor Beverly ng Batangas, sinabi rin po sa Facebook page ng Batangas City LGU na sila ay kumuha rin ng National Healthcare Shield mula sa Kaiser, no? 75,000 maximum benefit limit para sa government employees ng Batangas City LGU. And a few weeks later, naglabas po agad din ng Davao de Oro State College na sila rin kumuha rin ng plan mula sa Kaiser International para magkaroon ng HMO ang kanilang
employees, no? So pag titignan po ninyo itong mga QR code na to, kung barilin nyo po yan, yung QR code, or kung makuha nyo soft copy nitong presentation, maaari pong i-click para mapunta ng website ng Supreme Court at yung Facebook pages ng Cagayan State, ng Batangas City LGU, saka Davao de Oro State College. So ano nga bang ating Kaiser National Healthcare Shield, no? So explain ko lang po, no? Ang ating Kaiser National Healthcare Shield ay special plan for government employees na iba po to sa kanyang typical na HMO plan para sa mga groups, no? So ito po ang Kaiser Mini 10 PN sa Kaiser Mini 10 PW. Ito po ang regular plans na ino-offer sa mga corporate clients, no? So tignan po natin, no? Itong Kaiser National Healthcare Shield hanggang 65 years old. Yung dalawa pong plan ay hanggang age 60. Ang ating Kaiser National Healthcare Shield ay 7,000 watt inclusive yung ating cost, no? Annual premium para sa 75,000 per illness na maximum benefit limit. Yung ating pong Kaiser Mini 10 PN ay almost 12,000 ng annual premium at 85,000 per illness per year, no? So napansin nyo, tumaas lang ng konting MBL natin, pero po almost 5,000 ang itinaas to sa annual premium. At ito po ang Kaiser National Healthcare Shield, may access sa major hospitals. Ito pong 12,000 plan, walang access sa major hospitals. Meron po tayong isang plan pa na 28,238 ang annual premium, 125,000 per illness per year ang ating maximum benefit limit. So tingnan po natin, no? Hindi man lang nagdoble yung ating per illness na benefit, pero yung premium po ay lampas times 4. So ma-appreciate nyo na gaano kamura at gaano kadaming benefit ang binigay ng Kaiser para sa ating National Healthcare Shield program. May special benefits din ito na wala doon sa ating regular na corporate plans, no? At simple lang po yung ating 75,000 na per illness na benefit, no? Outpatient hanggang maximum benefit limit, emergency care hanggang maximum benefit limit. Yung ating pong dental preventive care, yung ating inpatient hanggang maximum benefit limit. Ganun din po yung ibang plan. Pero po sa pre-existing conditions, halimbawa po high blood, halimbawa yung mga diabetes, mga asthma, yung sakit sa puso, sa Kaiser National Healthcare Shield, covered na po yan immediately. Doon po sa typical na corporate plan, kino-cover po yun after 1 year. Sa maternity po, meron po tayong pre- and postnatal check-up, pero po doon sa dalawang ibang plan, hindi po kasama yon. Ang dependent coverage po natin ay separate. Pag-usapan po natin later. Tapos po, ang service level and support po natin sa tatlong plan ay 24/7 customer care. Saka meron po tayong dedicated na liaison officer. So mapapansin nyo po, ang ating Kaiser National Healthcare Shield, NHS, ay napakaraming benefits at napakamura compared sa kanyang mga kapatid na corporate plans. Ang benefits nun po, napakasimple. Inpatient, outpatient, emergency care, ang limit po nun ay 75,000 per illness. Yung mga kapatid po, 85,000 o 125,000. So, hindi po man lang nagdoble no, yung mga coverage nun, pero ang ating premium doon ay 7,000 lang. Yung iba po ay times 2, almost times 2 o almost times 4, more than times 4. Meron po ibang mga procedures na hanggang 50,000 lang yung limit o hanggang 10,000 o hanggang 5,000. Depende po sa sakit. And to emphasize po na covered yung pre-existing, covered po hanggang sa ating maximum benefit limit, ang ICU, covered ang dialysis, chemotherapy, saka radiotherapy. Pagka tayo po ay na-ospital ng matagal o meron po tayong mga kailang hilot-hilot, yung mga kailang certain movements at exercises,
ang tawag doon ay physical therapy. Libre po yon hanggang 10 sessions. At yung ating pre- and postnatal care na check-up, pwede po yon monthly. So ano naman po yung dependent, no? Kasi po yung ating government employee, yung tinatag na principal member, sila po yung entitled sa ating plan na 7,000 per person, no? So doon po kasama yung inpatient, outpatient, etc. Yung mga limits yan hanggang maximum benefit limit. At meron po tayong dental care, meron tayong preventive care kasama yung annual physical exam, kasama yung ating financial care assistance, kasama po yan sa ating principal member. Ang pre-existing conditions ay covered din. Ngayon po, yung ating principal member, kung siya po ay kunyari breadwinner, nagsusupport ng ibang tao, maaari pong magsama ng dependent. Ang dependent po natin for married members ay legal spouse, tapos kasunod yung eldest child, second eldest child, and so on. Pag legal spouse hanggang age 65, ang ating children naman po ay maaring age 1 to 21, unmarried, unemployed, and living under the same roof as the principal. Pag single members naman po, kailan ang unang enroll ay parents, no? Yung mother and father. Tapos yung eldest sibling, second eldest sibling, third eldest sibling, and so on. Ang parents, ang maximum age hanggang 65, kailangan unemployed and dependent on the principal member. Yung siblings naman po, brothers and sisters, 1 to 21 years old, unmarried, unemployed, and living under the same roof as the principal. So ang atin pong premium doon ay 10,500, no? So, mapansin niyo mas mahal ng mga 50% do sa ating principal na annual premium. Kasi po traditionally, yung mga dependent, ine-enroll lang po usually dependent pag very sickly. Ibig sabihin, talagang gagamit ng benefit. Unlike yung principal na potentially very healthy yon, na hindi masyadong maraming benefits ang kinukuha. Kaya nga po, yung kailangan marami po kasi tayong healthy kasi po ito yung risk sharing. Yung ating mga kasama na maraming sakit, maaring maraming benefits. Explain ko po yung maximum benefit limit. Ang ating maximum benefit limit ay per illness. So halimbawa po, kayo ay may hika. Ang hika po ay kasama po sa diagnostic, yung doktor, yung mga laboratory at inpatient, ang total at saka emergency, ang total po nun dapat up to 75,000 pesos. Pero po yung may hika ay na-dengue din. So dahil na-dengue, yung total po na maaring maklaim for dengue is another 75,000 pesos na total nung consultation, nung lab at saka yung inpatient. At yun nga po, halimbawa may hika, tapos na dengue, tapos na-aksidente pa. Another 75,000 po yung ating maaring maklaim. So doon sa example ko lang yun na asthma, dengue, saka aksidente, 75 plus 75 plus 75, 225,000 na po yun. Kasi ang maximum benefit limit ay per illness. Kung 10 po yung sakit, wag naman po sana, knock on wood. Kung 10 yung sakit, 75,000 times 10. Okay, so tuloy po natin sa dependent. No, ang dependent po, traditionally nga, mas mataas ang utilization, kaya mas mataas yung kanyang premium. Pero po, yun ay meron ding access sa major hospitals, yung limit na natin sa inpatient, outpatient, emergency care, etc. hanggang maximum benefit limit. Pero may konting exclusions. Halimbawa po, ang dependent ay walang dental care, ang dependent walang annual physical exam, at wala rin po siyang financial care assistance. Other than those three, pareho po ang treatment natin sa dependent sa principal. Ang ating pre-existing conditions ay covered din. So yun po, ang dependent ay para sa mga taong dumidepend sa ating principal sa kanilang pamumuhay. Summarize po natin yung ating wellness sa value adds, no? Sa ating Kaiser National Healthcare Shield, meron po tayong benefits for high-risk cases.
Kagaya po ng ating pre- and postnatal care once a month para sa mga pregnant. Covered po natin yung hanggang age 65. So ito po ay para sa mga senior citizens. At covered po natin ang pre-existing illnesses including dreaded disease. Kaya po maski ma-disabled na government employees natin, talagang makikinabang. Tayo po ay no deposit ng admission at kasama yung dialysis, chemotherapy, radiotherapy. So talaga po, maski grabe yung sakit po natin, pag ipakita lang yung ating healthcare card, maaari na pong tanggapin sa ospital para sa emergency treatment at saka nga kasama yung dialysis, chemotherapy, radiotherapy. Meron po tayong physical therapy hanggang 10 sessions. At ito nga pala, meron po tayo para sa dental na permanent filling up to 2 surfaces only. Kung bumisita kayo sa dentista nyo recently, baka nalaman nyo na ang isang permanent filling, mga 3,000 o 3,500 ang sisingilin sa nyo. Ganun po siningil sa akin ng aking dentista. So yung dalawang permanent filling, 7,000 na po. So yun lang, sulit na po yung ating 7,000 na annual premium. At ine-emphasize po natin, no? Kasi kaya tayo kumukuha ng HMO ay para tayo ay gumaling, no? So, mas gusto natin ang preventive care kesa sa ma-hospital tayo, no? An ounce of prevention is worth more than a pound of cure. Kaya po meron tayong free annual physical exam. Doon po itetest tayo ng basic 5 na laboratory at i-check tayo ng doktor para malaman kung meron tayong sakit bago pa maging grabe. Meron din po tayong free annual oral prophylaxis o yung paglilinis ng ipin na professional cleaning. So ito po ay para sa mga medyo madilaw na ipin lang, no? Kasi yon kaya ng prophylaxis, pero pag medyo itim-itim na ipin, ibang usapan na po yon. Hindi na kaya ng oral prophylaxis. Meron po tayong active immunization for dog bites, snake bites, venom, anti-tetanus. Yun po medyo madalas lalo na sa probinsya. Meron po tayong health education and counseling, health habits and family planning counseling, dental health education, dental nutrition and dietary counseling. Kasi nga po, mas importante yung mahuli natin ang sakit habang hindi pa po malala. Sabi nga po nila, yung marami nagkakasakit na iintayin pang atakin sa puso o ma-stroke, no? Haba pong simple pa lang yung sakit natin, mild pa lang symptoms, magpagamot na tayo. Pag tayo nagkasakit, ang madalas na ginagawa ng tao ay, naku, wala akong pera pang doktor, saka na lang magpapatingin. Naku, wala akong pera pang lab, hindi na ako magpapatingin, baka sabihin ng doktor, magpalab ako. Pag meron na po tayong healthcare card, hindi na po natin po problemahin yon. Pag may sakit, magpunta sa doktor. Pag kailangan ng lab, lab test na certified ng doktor na kailangan. Kasi po, pag tayo may sakit, ang trabaho po natin ay paano gumaling. Ang problema natin ay paano maging mas maganda ang ating kalusugan. Hindi po natin dapat problema ang pera, kaya nga po meron tayong National Healthcare Shield at HMO benefits para ang problema natin ay paano gumanda ang kalusugan, hindi saan kukunin ang ating pambayad. So ito po ay madalas itanong sa amin, ano po bang National Healthcare Shield? It's a comprehensive HMO plan for government employees with benefits for high-risk patients. Meron po akong video, no, na mas detailed na explanation ng National Healthcare Shield. Ito po yung link, iponclub/nhs/nhs overview, or maaari pong barilin itong QR code na to para marating yung page na yon. Or kung makuha niyo soft copy nitong presentation, maaari niyo pong i-click itong QR code na to para dalhin sa ating video. Dalawang video po yung natag 25 minutes, no? Isang overview, saka isang details. Question number 2, paano ba mag-avail ng Kaiser NHS? Ang Kaiser NHS is available only through non-government procurement methods, no? So it's a group plan pero kailangan dadaan sa non-government procurement. Maaring direct contracting na yung mismong government agency
or maaari mag-direct contracting through a government association. Sabi po yan sa DBM guideline natin na 7.1.1 parenthesis 2. At maaari rin po magkaroon ng assisted individual enrollment gaya kung sa DepEd, maaari po mag-individual availment tapos po mag-informal group para mag-avail. Paano naman nga yung group? So government groups po, maaari pag yung agency, pwede o yung association, yung mga formal groups, kailangan po sana close to 100% ang participation. Ibig sabihin, dapat kasama lahat, hindi lang yung mga healthy, hindi lang yung mga may sakit, kailangan po kasama lahat na close to 100, siguro 80 to 100%. Pero pagka informal group, mas madali po yung qualification, kukuha lang tayo ng group leader, tapos saka authorization sa members para kumuha ng group HMO. O doon sa mga medyo malalayo, ang madalas tanong, paano naman kung sa lugar namin walang accredited hospitals? Doon nagkaroon ng problema yung aking kalusugan, kailan mag-emergency. So, pag emergency cases na time critical, wag na po natin isipin kung saan dadalhin. Dalhin sa pinakamalapit na magandang ospital. At kung yung ospital na yun hindi accredited, babayaran po ng Kaiser ang hanggang 100% ng cost ng emergency treatment. Paano naman kung yung magandang ospital na malapit sa amin hindi accredited? Ang Kaiser po gusto na lahat ng magandang ospital ay i-accredit niya, no? So actually, lahat po ng tertiary hospital sa buong Pilipinas yata ay accredited na ng Kaiser. Ngayon, kung meron po magandang ospital sa inyo na hindi pa accredited, magpunta po kayo doon, kunin niyo yung contact number ng HMO manager, no? O kung sino man yung in charge sa HMO. Kunin po yung cellphone, kunin yung email, at ibigay po sa Kaiser para si Kaiser, lapitan sila para i-accredit. Recently po, may isang ospital, bandang Bulacan po, nagulat kami kasi magandang ospital tapos hindi accredited. So, sinabi po namin sa Kaiser, tapos within 1 week na-accredit yung hospital na yun. Gusto po ni Kaiser na laging may malapit na accredited hospital sa members para po yung members laging pupunta na sa accredited hospitals. So, yun na po yung dulo ng ating quick overview ng ating Kaiser. Meron po tayong Kaiser overview na mas mahaba pong version nitong ating ginawa. Tapos meron po tayong details na video. Maaari po mapanood yun nga kung iskanto o pag pinuntahan yung iponclub/nhs/nhs overview. Meron din po tayong mga additional video na nag-a-advise nung bakit hindi pantay-pantay ang mga HMO plans at marami po yung mga procedural videos. So, kausapin lang po yung inyong Kaiser representative, inyong Kaiser agent, at tanungin kung paano po tayo mag-avail ng National Healthcare Shield. Ito po ay si Roberto Prudente, Certified Associate Financial Planner, speaking in behalf of Kaiser International and Kaiser National Healthcare Shield. Maraming salamat po.